Magandang araw po. Ako po si RP, ni Jim D po. So meron po tayo another proof of completion at magandang topic. So ang topic natin for today is imported gym equipment versus bakal gym, mga locally fabricated na gym equipment. So maganda itong topic na to kasi nababagay ito dito sa client natin. So yung client po natin is si Ma'am Jocelyn Silvestre ng R&J Fitness Center sa may Pasita to, sa may San Pedro, kung di ako nagkakamali. So, sila Ma'am Jocelyn, matagal na itong may business dun sa even before pandemic, meron na silang gym dun sa may Pasita, sa may San Pedro. Pero, naikukwento niya kasi sa akin, parang may dalawang doon, may dalawang bagong gawang gym doon na parehong high-end, parang parehong imported gym equipment yung gamit nila. Pero, maganda niya ito, kahit na may mga bagong gawa ng mga gym doon sa lugar nila, mga imported pa to, mas tinatangkilik yung gym nila. Bakit? Yun ang magandang i-analyze natin eh. Kasi, kagaya ng mga past videos ko, hindi naman natin pagtatalunan kung maganda yung mga imported gym equipment. Maganda po siya. So, nag-agree tayo doon. Pero, ang pag-uusapan kasi natin is yung presyo. So, definitely, hindi rin natin pagtatalunan na yung imported gym equipment, mas mahal siya di hama. Kumbaga, isipin mo, yung isang ganito nila, katumbas na ng 3 ng gamit natin. So, ang tanong kasi doon, pagka imported o mamahalin na mga gym equipment yung binili mo, kunyari 1 milyon mo, konti lang na equipment na mabibili mo doon. Okay, kumpara sa 1 milyon na bakal gym na locally fabricated, yung 1 milyon mo, 3 packages na sa amin na makukuha mo doon. 3 package na makukuha mo doon. So, ay laki na noon. Ang daming space na doon. Anong pinagkaiba ngayon? Eh, pareho naman na tagi 1 milyon yung puhunan ko. Ang pagkakaiba noon kasi, doon sa 1 milyon na pang-imported na gym equipment, konti lang yung mabibili mo. So, pag konti lang yung mabibili mo, konti lang makakapag-gym sa'yo. At pag konti lang yung mag-gym sa'yo, mas maliit yung sales mo or yung kikitain mo. Kumpara, doon sa 1 milyon, 3 package C, bestseller yun, ang daming taong magkakasya. Kung maraming taong magkakasya, mas maraming tao, mas maraming sales. So ngayon, kung mas maraming sales? Kung mas maraming sales, mas malaki kikitain mo. Tapos, mabibilang mo kagad yung return of investment na sinasabi ko, mababawi mo kagad. Kung sa imported na gym equipment, kasi gumawa tayo ng computation ito. So yung kagaya sa Gym Republic, kung mag-i-invest kayo sa Gym Republic, ang return of investment mo nasa 20 months o almost 2 years. Pero kung imported gym equipment ang bibilin mo, sigurado ako mas matagal yung return of investment mo, baka doble pa. Kasi sa presyo na pinagkaiba ng dalawa, halos doble. So ibig sabihin nun, mga 4 na taon bago mo mabawi yung puhunan mo sa imported na gym equipment. Ang ibig sabihin doon, kung ipunin mo lahat ng kita mo dito, sa locally fabricated equipment, in 4 months time, makakabuo ka na ng 2 gym mo. Samantala, in 4 years time, 2 gym na maitatayo mo. Samantala sa imported, kada 4 na taon, isa lang ng isa ang maitatayo mo. Di ba? So, importante yun. Tapos ngayon, maganda yung naging desisyon ni Ma'am Jocelyn. So, nagdagdag pa siya ng mga equipment para may pantapat siya dun sa Kasi, tandaan nyo kay gym owner ka or nag-gym ka, alam mo yun na may mga oras sa isang araw na napakadaming tao sa gym. Kagaya ng mga between 7 to 10 o'clock ng umaga, madami yan. Pero yung dami ng tao, between 4 o'clock to 7 o'clock or 8 o'clock, mas madami yun. Ang tanong doon, pag pumunta ba yung bugso ng tao doon, marami bang magagawa yung mga tao doon or mag-aantayan sila? So, isa sa pinaka-hate na mga nag-gym is yung nag-aantay sila. Kasi, dami dyan, pa-text-text pa, kung ano pa yung ginagawa para matapos doon sa ginagawa nilang workout. Eh, may mga nag-aantay doon sa gym equipment. So, anong gagawin ngayon ng mga nag-aantay? Lilipat yon. Sigurado ako, yung mga imported na gym equipment, promise, marami doon. Siyempre, gusto mo magpa-picture, ganda ng gamit Pero yung mga seryoso siguro na mga mag-gym, siguro tapos lalo na yung price conscious, especially yung price conscious, mas marami pa rin price conscious na na gym goers. Kasi
Kagaya na sabi ko, yung bench press ba na imported at yung bench press ba na local, mas lalaki yung katawan mo sa bench press na imported. Di ba? Hindi. So, kung mas mura yung local fabricated at pareho lang na itsura, pareho lang ng gamit, dito na ako sa mas mura. Di ba? Hindi ako magbabayad ng mahal. So, anyway, itong i-proof of completion natin muna yung gamit ni Ma'am Jocelyn. So, shout out kay Ma'am Jocelyn ng R&J Fitness ng Pasita Homes. So, ito, panalo-panalo to sa mga babae. Yung leg abduction natin. So, combo to. So, sa mga girls, sa mga gym, maski sa imported na gym, bihira yung may ganito. Ito yung maraming naghahanap talaga kasi yung inner tsaka outer thigh, ang hirap i-workout yan. So, ito, meron tayong machine na dinesign para sa inner and outer thigh. Tapos, meron din tayong reverse flies with pec deck. So, ito, combo machine to. 2-in-1. To reverse flies with pec deck, combo machine to. So, pwede itong pang rear delts at saka pang chest. 2-in-1. So, meron din tayo rito na chest press na selectorized na machine natin. So, ito, kagaya na sabi ko, various angle ng chest mo ang pwedeng tamaan, upper, lower, and middle ang pwedeng tamaan ng machine na to. Tapos ito, hindi ka magkakamali dito. Hindi ka magkakamali. Ito yung 4x4. So, itong 4x4 natin, pwede itong compact crossover. Adjustable compact crossover. Tapos, marami ka pa magagawa dito. Meron tayong kasamang lat pull down attachment. So, ikakabit mo lang ito rito. Pwede ka na mag-lat pull down. May rowing attachment ka. Pwede ka mag-rowing. May chinning. May Smith machine. Okay? So, marami nagko-comment doon sa ano, hindi pa pwede pang ano yan. Pang commercial gym yan kasi mag-aagawan yung tao dito. Tama yun. Kasi, itong equipment na to, hindi siya dinesign para gamitin ng isang tao pa sa commercial. So ito, kaya sabi ko hindi ka magkakamali kasi yung crossover, whether isang buong crossover na malaki or compact, alam natin na gamit to kasi sila Ma'am Jocelyn, meron na silang meron na silang crossover doon. Pero ang crossover kasi, siguro i-rate ko sa mga equipment sa gym, yung crossover yung pinakagamit na gamit. Yun ang pinakagamit na gamit. Bakit? Kasi, yung crossover kasi, pero sa full crossover na exercise, marami pa siya exercise na magagawa. Buong katawan. So, pwede ka mag-legs, pwede ka mag-arms, pwede ka mag-shoulder, pwede ka mag-back, etc. etc. Ang problema doon, kung iisa lang yung crossover mo, yung gumagamit na single machine, single side, pag gusto ko na gumawa ng buong crossover, hindi ko na magawa. So, sa isang gym, yun yung na-realize ko na dapat yung gym mo, marami kang crossover. As a matter of fact, sa Gym Republic ngayon, may 5 kami na crossover sa Gym Republic sa Cavite City. Pero doon sa Tarlac na itatayo natin, 10. 10 po na crossover ang meron tayo doon. Kaya hindi ka pipila doon. Kumbaga, syempre sabi ko nga sa inyo, ang dami mo magagawa exercise dito, hindi ka pipila. Want to sawa ka kasi kung 10 crossover yon, ibig sabihin, 20 na single-sided yung kahit 20 katao, sabay-sabay. Yun yung kagandahan. Tapos may dinesign tayo na equipment doon na panalong-panalo kahit sa maliit na gym, sa tingin ko, bagay din yun. So dito, hindi ka magkakamali. Hindi ka magkakamali dito kasi marami exercises sa magagawa mo rito. Hindi ito yung main equipment mo na para ipagamit sa ibang tao. Magla-lat pull down ka rito pag may gumagamit ng lat pull down mo. Magro-rowing ka rito pag may gumagamit ng rowing mo. Mag-i-squat ka rito pag may gumagamit ng squat mo. Mag-crossover ka rito pag may gumagamit ng crossover mo na. So ito, alternative to. Hindi siya pang main. Okay siya pang main kung siguro 5 yung ganito mo, okay yun, walang agawan. Pero ito, pang alternative mo to. Para doon sa mga tao na hindi willing mag-antay, hindi willing pumila, ito, pwede niyang gawin to. Mga exercise. Pwede ka pa nga rito mag-bench press kasi may mga J-hook tayo dito. So, yun yung kagandahan ng equipment na to. So, again, mabalik tayo doon sa topic natin. Aminado talaga tayo na na apektado tayo ng mga imported na gym equipment, pero hindi pa tayo sumusuko doon dahil alam ko na maraming tao na nakadepende sa fabrication na to
At marami pa rin tao na, alam mo yon, yung price conscious, quality conscious, na willing pa rin magtangkilik ng mga imported na gym equipment, na mga local na fabricated na equipment. Tapos, kung mapapansin nyo, patuloy tayo, mas mabilis yung improve natin ng mga designs natin. Kasi, gusto ko maging competitive tayo doon sa mga imported na gym equipment. Abangan nyo yung mga dinesign ko exclusively para sa Gym Republic na mga equipment. Yun, kahit na siguro, kahit na may katabi ako mga imported na gym, hindi siguro ako matatakot. Abangan nyo yun. So, mabigyan natin ng logic. Bakit importante na mapahalagahan natin yung pera natin na mas malayo yung mararating kaysa dun sa maganda nga, pero kukunti lang yung makakagamit. Ako po, Police RP, na Gym D po. Maraming salamat po.